Ngayon, magpapasalamat na naman tayo muli sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nandirito pa rin sa ating mga puso ang gabay ng Allah na kung saan naisipan pa rin natin pumunta dito sa bahay ng Allah, sa masjid ng Allah, walang ibang layunin kundi tugunan ang panawagan ng Allah, gawin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi ito pinagkaloob ng Allah sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Pinipili lamang ng Allah kung sino ang kanyang mga ginabayan. Tayo na po yun. Kaya magpasalamat po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ngayong araw. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nais po lamang naming gawing paksa sa ngayong araw ng Jumaa na ito. Paksa na kung saan medyo lingid pa sa kaalaman ng ibang mga kamusliman. Most especially sa ibang mga kapatid natin, sa ibang mga kapatid nating mga bagong yumakap pa lamang sa pananampalatayang Islam. Kaya nga inobligado ang pag-aaral sa Islam upang nang sa ganun ay matutunan at malalaman natin kung ano-ano ang mga kaalaman na itinuro sa atin ng Allah ayon sa loob ng marangal na Quran at kung ano rin ang itinuro ng kanyang pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang hadith. So ngayon, ang ating pong paksa, gaano ba kalaki ng tao doon sa kabilang buhay? Magkapareho kaya ang katawan ng tao sa kabilang buhay at katawan natin dito sa mundo? Ang sagot, hindi po magkapareho. Magkaiba ang size ng katawan natin ngayon dito sa dunya, magkaiba po ang katawan natin, ang size ng katawan natin doon sa kabilang buhay. Isipin lamang po natin, ang mundong ibabaw na ito, ang mundo na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay napakaliit lamang. Malaki pa ang atom, malaki pa ang alikabok kung tutuusin. Napakaliit lamang. So what more yung nakatira dito, yung tayong mga tao, maliit lamang po tayo. Sa kabilang buhay, subhanallah, napakalawak, napakaluwag. Sapagkat ito ay kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun, kung malawak ang kabilang buhay, ang lugar ng isang tao kapag siya ay mananampalataya sa Allah, sa loob ng paraiso, pagkalooban siya ng Allah ng napakalawak, mula sa kalupaan, ayon sa nabanggit sa suratu Ali Imran, mula sa kalupaan hanggang kalangitan, ganyan kalawak ng paraiso ng isang mu'min, mananampalataya sa Allah. So, hindi naman tugma ang katawan natin ngayon doon sa paraiso ng Allah. Kaya ngayon, gagawing malaki, na mas especially sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas palalakihin pa ang katawan ng mga taong impyerno. Ngayon, ba't mo naman nasabi na hindi magkapareho ang katawan natin dito sa mundo at doon sa kabilang buhay? Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po ang nagsabi. Tandaan po natin, walang pwedeng mag-deny kung isa kang Muslim sapagkat napabilang mula sa Arkanul Iman Sitta. Sa 6 na haligi ng pananampalataya, faith ng isang Muslim, ang antu'mina bil yawmil akhir. Ang maniniwala doon sa kabilang buhay. Paniwalaan ang kabilang buhay, anuman ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ng kanyang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa paraiso, pati na rin ang mga sizes ng katawan ng mga taong paraiso at impyerno at ano-ano pa mang mga binanggit ng Allah hinggil sa paraiso at impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala sa madaling salita doon sa kabilang buhay, kailangan obligado po sa atin na paniwalaan ito sapagkat napabilang sa 6 na haligi ng pananampalatayang Islam. So ngayon, isa sa mga paniniwalaan, lalong-lalo na ang hadith na atin pong babanggitin ngayon ay authentic hadith. Hadith mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na si Abdurrahman bin Sakhrin ang totoong pangalan. At sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa size, hinggil sa katangian ng katawan ng tao doon sa kabilang buhay. At sa hadith na ito, ang binanggit dito na specific na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang taong impyerno. Ngayon, hadith kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at ang hadith na ito, sahahahu Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala. Tinama ito ni Sheikhul Albani na isang muhaddith, doktor ng hadith, na kung saan nagseselect ng authentic at ng mga da'if at yung mga non-authentic na hadith. At ang hadith na ito, Sahihu at-Tirmidhi. Ang nagulat sa kanya, Sahihu at-Tirmidhi. Si Imam at-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ghiladha jildil kafir 42 dhira'an. Unang-una. Pangalawa, wa inna dirsahu mithlu Uhud. At ang pangatlo, wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katunayan, katotohanan, ghilada jildil kafir. Ang balat ng mga kafir, ang tinutukoy dito kafir. Hindi sumasampalataya sa Islam, non-Muslim. Wa inna ghilada jildil kafir, tunay na ang balat ng mga kafir, ng mga non-Muslim doon sa kabilang buhay, 42 dhira'an. 42 cubits. Kung lingid sa atin ang cubits, kung i-convert natin ito sa meters, equivalent 20 meters. 20 meters ang kapal ng balat ng taong impyerno na hindi sumasampalataya sa Islam. Imagine, 20 meters ang kapal ng balat natin. Tingnan natin kung gaano kanipis ng balat natin dito sa bundok. Compare sa balat natin doon sa kabilang buhay. 20 meters ang kapal. Gaano kaya kalaki natin doon? Ngayon, sabihin natin ano ang hikmah dito. Ano ang wisdom? Bakit pinakapal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ang pangalawang qualities. Wa inna dirsahu mithlu Uhud. At katotohanan, ang kanyang mole teeth, bagang, itong bagang, yung pinakamalaking ngipin natin dito sa dulong ito. Gaano kalaki ang bagang? Imagine gaano kalaki ng bagang ng taong impyerno doon sa kabilang buhay? Mithlu Uhud. Kasing tulad ng Mount Uhud. Kasing laki ng bundok ng Uhud doon sa Madina, kung saan nakikipagdigmaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pati yung mga non-Muslim. Mga tito lang yan, sina Abu Jahal. Naam, sumagabati sa pananampalatayang Islam. Imagine, kasing laki ng Uhud. Sino man ang nakapunta na, nakapag-umrah, nakapag-hajj, kabilang na yan sa pagbisita doon sa Mount Uhud. Kung paano ninyo nakikita ang Mount Uhud, ganun kalaki ang ngipin ng taong impyerno, yung bagang niya, yung mole teeth. Okay, sa mga lingid sa kaalaman na hindi nila nakikita in actual, ang Mount Uhud, ang lapad o ang haba nito, 7.5 kilometers. 7.5 kilometers. Ganon kahaba ng Mount Uhud. Gaano naman kalapad? 3 to 4 kilometers. At gaano naman ang taas nito? 1,077 meters ang taas ng Mount Uhud. Ganyan kalaki. Mole teeth ng taong impyerno. Yung bagang po natin, ganyan kalaki. Allahumma la yakunu dhalik. Naway hindi tayo pabilang ng Allah subhanahu wa ta'ala doon. Ganon kalaki ang ngipin ng mga taong impyerno. Yan ang pangalawa. At ang pangatlo, wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Ang upuan naman ng taong impyerno, ang upuan, ibig sabihin size ng puwet. Size ng puwet ng taong impyerno, ma baina Makkah wal Madinah. Sa pagitan ng Makkah at ng Madina. Ganyan kalapad ng puwet ng taong impyerno. The people of hellfire. Mga taong impyerno, ganyan kalapad. Between Makkah and Madina. Ilang kilometers ang Makkah at Madina? More or less 450 kilometers. Kasing lawak ng El Salvador papunta Zamboanga City. Imagine, ganyan kalawak ng puwet natin, ganyan kalawak ng upuan ng taong impyerno. Subhanallah. Ngayon, ano ang wisdom? Bakit pinalaki ng Allah ang katawan ng taong impyerno? Ang skin niya kasi kapal ng ang kapal is 20 meters, ang skin ng people of hellfire, at ang ulitin ko lang po sapagkat nandito po ang mga kapatid natin mga Pakistani. At ang pangalawa, ang mole teeth nila, ang bagang nila, ang size kasing laki ng Mount Uhud. At ang lapad ng kanilang puwet ay pagitan ng Makkah at ng Madina, more or less 450 kilometers. Ganyan kalaki ang katawan ng taong impyerno, the people of hellfire. Ngayon, ano ang wisdom? Ano ang hikmah? Bakit pinalaki ito ng Allah subhanahu wa ta'ala?
Sapagkat sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit sa Suratun Nisa, verse 56, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adhab. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru bi ayatina. Katotohanan, yaong mga disbelievers, yaong mga hindi sumasampalataya sa Allah, sa Islam, innal ladhina kafaru bi ayatina, hindi naniniwala non-believers sa mga palatandaan ng Allah, mga talata ng Allah, mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng marangal na Quran, ganoon din sa mga disbelievers, hindi sumasampalataya, hindi naniniwala sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa rin nila pinaniniwalaan na ito siya ay the last prophet na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sawfa nuslihim nara. Ipapasok din namin sila sa impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang resulta sa mga hindi maniniwala sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, hindi sila naniniwala sa relihiyong Islam, papasukin din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng impyerno. Ngayon, ang wisdom, ito ang continuous. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. In every sila susunugin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag natutunaw or malapit nang matutunaw ang kanilang mga skin, mga taong impyerno, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Papalitan na naman namin ang kanilang mga balat na natunaw dahil sa sidhi ng parusa ng Allah sa loob ng impyerno, papalitan na naman yun muli ng Allah ng panibagong skin, ng panibagong balat. Anong hikmah? Liyadhuqul adhab. Upang malalasap, matitikman talaga nila ang sidhi, ang sakit ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang hikmah. Bakit pinakapal ng Allah? Bakit pinalaki ang katawan ng mga taong impyerno? Sapagkat kung kasinlaki lang ng katawan natin ngayon, hindi pa tayo aabot sa impyerno ng Allah, tunaw na ang ating katawan. Init ng araw lang nga, Init ng araw lang nga, magbilad ka ng buong araw diyan. Masusunog ang katawan mo. Subukan na lang natin isang araw, o di kaya isang oras lang. Bibilad tayo diyan sa init ng araw. Na hindi siya cloudy, hindi siya maulan. Wallahi, masusunog po tayo. What more ang impyerno ng Allah? Ang impyerno ng Allah, piliin mo na, ayon sa hadith, piliin mo ng pinakamainit dito sa kalupaan na ito, 70% naman doon sa kabilang buhay. Naam, ganyan kainit doon sa kabilang buhay. Kaya bakit pinalaki ang katawan ng mga taong impyerno doon sa kabilang buhay? Ayaw kasi ng Allah, yung papunta ka pa lang sa impyerno, hindi ka pa lang aabot doon, natutunaw ka na. Gusto ng Allah, malalasap mo talaga. Mararamdaman mo talaga ang sidhi ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bakit pinalaki ito? Resulta naman kung bakit tayo hindi maniniwala sa Allah. Yan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Allahumma la yakunu dhalik. Nawa hindi yun mangyayari sa atin. Ipalayo yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sabi pa ng Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito bilang paalala sa mga may doubt, sa mga may pagdududa, sa mga nag-aalinlangan, sa mga sinabi ng Allah. Sabi ng Allah,
upang hindi natin pagsisihan ng Allah. Alam niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, advantage siya. Maraming talata ang sinabi ng Allah patungkol sa pagiging advantage ng Allah. Bakit? Sapagkat ayaw ng Allah sisihin pa siya doon sa kabilang buhay. Tulad nito, sabi ng Allah, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqa. O kayong mga sangkatauhan, inna wa'dallahi haqqa. Tunay na ang wa'ad ng Allah. Tunay na ang promise ng Allah. Ang pangako ng Allah, haqqa. Totoo. True. Without doubt. Walang pag-aalinlangan. So kung may mag-aalinlangan, hindi na natin masisisi pa ang Allah sapagkat bakit sinabi na ng Allah. Ayaw ng Allah, ya Allah, hindi ka kasi nagsabi doon sa dunya na hindi ka nagpadala ng talata na dapat maniwala kami sa iyong talata. Akala namin hindi totoo. No. Ang Allah, advance na nagsabi. Ano mang sinabi ng Allah sa loob ng marangal na Quran, wa'ad yan ng Allah. Mga promises yan ng Allah. Ano mang promise ng Allah doon sa loob ng Quran, diyan sa loob ng Quran, patungkol sa mga ahlul jannah, sa mga people of paradise, at pati yung people of hellfire, sa mga taong impyerno, kung ano ang mga kabutihan na kasamaan sa kanila, yun ay wa'ad ng Allah. Mga promise ng Allah. At inna wa'dallahi haqqa. Ang wa'ad, ang promise ng Allah ay totoo. Baka kasi may nag-aalinlangan, lalong-lalo sa mga bagong yakap sa Islam. Kaya nga yung iba umalis agad kasi may pagdududa. Hindi ikhlas ang kanilang mga puso. At yung iba, yung pagbalik Islam nila, pasintabi sa mga totoong balik Islam. Para lamang sa babae makaasawa ng anak ng Muslim. So, rejected yun. Kaya ang kalabasan ay babalik muli sa kanilang mga pananampalataya. So, tandaan natin ang sinabi ng Allah, anumang sinabi ng Allah sa loob ng Quran, pati rin sa mga ahadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo yan. Yung mga authentic, maliban sa mga da'if, mga mawdu'. So ngayon, anong sinabi ng Allah? فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Wag na wag kayong magpapalinlang. Wag na wag kayong malinlang sa makamundong bagay na ito. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. At wag kayong magpapalinlang sa mga syaitan. Sa mga waswas ng syaitan. Sa mga pangaakit ng syaitan, wag kayong magpapadala sa kanila. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagmamahal niya sa atin. Ayaw ng Allah, pabayaan na lang tayo. Pagkatapos niya tayong likhain, pabayaan na lang tayo, hindi niya tayo bigyan ng payo't paalala. No. Binigyan tayo ng payo't paalala ng Allah. Huwag na huwag kayong magpalinlang sa mga syaitan. Kapag nagpapalinlang kayo, sila ang magdadala sa inyo sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto ng Allah, dito kayo mahuhumaling, mai-in-love. Saan? Sa mga sinabi, sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga authentic na ahadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod dyan, mga panlilin lang na yan ni syaitan, huwag na huwag kayong magpapadala sa kanila.